Isang pinagpalang araw sa inyo mga kapatid. At welcome dito sa Inspirational Mission Studio. At ngayon ay ika-20th ng November sa taong 2020 at ako'y bumabati sa inyo ng isang pinagpalang araw sa araw na ito. At nawa ay sa mabuti kayong kalagayan at nawa ay ang kapayapaan ng Diyos ay sumainyo. Kamusta na kayong lahat mga kapatid? At ngayon ay ipagpapatuloy natin ang ating inspirational message. At wina-welcome ko kayong lahat sa pakikinig. At dyan sa ating mga kapatid, sa ating satellite mission, dyan sa lugar ng Payatas, sa Barangay Payatas, Quezon City. Nawa ay sa mabuti kayong kalagayan at nawa ay sumainyo ang kaharian ng Diyos. Amen. Hallelujah. So, isang pinagpalang araw sa inyong lahat mga kapatid at pinagpala ang siyang patuloy na nakikinig, tumatanggap at nagsasagawa ng lahat ng mga kautusan ng mga salita ng Diyos. Amen mga kapatid. Hallelujah. So sa ating pagpapatuloy sa araw na ito, ang ating inspirational message sa inyo ay sa ikalawang bahagi na ng ating sinimulan sa aral na ito tungkol sa ang dakilang utos or the Great Commandment. Amen? Naalala natin mga kapatid, kung naalala natin yung mga pinag-aralan natin nung nakaraan, ang dakilang utos ng Panginoong Hesus na kung saan ating matagpuan. Matthew chapter 22 verse 37 to 40. Kaya naman mga kapatid, ano yung pinakadakilang utos ng Panginoon? Sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad nito ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Amen mga kapatid. Kaya kung balikan natin, yung 10 Commandments na kung saan binigay ng Panginoon doon sa Old Testament ay ginawang dalawa na lang. Sapagkat ito ang New Covenant na iniwan ng Panginoong Hesus sa atin. Amen? Mga kapatid, nga sabi nga niya rito, sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Ang sabi niya, ang nais niyang sabihin na dito napapaloob ang aklat ng batas or the book of the laws, ang mga kautusan at ang mga sinabi ng mga prophets or mga propeta doon sa unang tipan or sa Old Testament. Amen? Naunawaan po natin mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, tayo ay magpapatuloy sa ating sinimulan sa aral na ito. Kaya nga naman kung maalala natin ang ating pinag-aralan nung nakaraan, na paano mo makikilala ang Diyos? Di ba? Di ba? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ngunit, hindi mo pwedeng maibig ang Diyos kung hindi mo pa siya nakikilala. Di ba? Katulad ng iyong iniirog, hindi mo alam kung sino siya. Paano mo iibigin? Paano, di ba, mga kapatid? So, may ganun. So, kailangan mo nang merong tinatawag na yung establish muna yung tinatawag na ugnayan or relationship at kilalanin niya yung isa't isa. Amen mga kapatid. So ganun din ang Panginoon.
Kaya naman, paano mo iibigin ang Panginoon, ay kilalanin mo muna siya. Amen? Makikilala mo ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita, sa kanyang mga kautusan na ating sinusunod. Amen? Hallelujah. Kasi tinatangkilik natin ang mga kautusan ng Panginoon, kaya natin sinusunod. Kaya doon natin siya makikilala. Ngunit mga kapatid, dito sa pangalawang bahagi ng ating mensahe, ang ating namang pag-aaralan ngayon ay makikilala natin ang Panginoon kung isang bagay, mga kapatid, na kailangan nating gawin, maghanap tayo sa Panginoon. Amen? So maghanap tayo sa Lord. Nasabi nga niya sa kanyang mga salita dito sabi niya sa kanyang mga salita dito sa Jeremiah chapter 29 verse 13. Buksan natin kung meron kayong aklat. Sabi niya sa Jeremiah chapter 29 verse 13, at inyong hahanapin ako, at masusumpungan ako, at pagka inyong sisiyasatin ako ng iyong buong puso. Amen? So, nasabi ng Panginoon, mga kapatid, buong puso na merong yung diligent na paghahanap sa Panginoon. Amen? So, ganun ang nais ng Lord, mga kapatid. At sabi niya, atin siya ay matatagpuan. Amen? So, pag natagpuan na natin ang Panginoon, yan, mga kapatid. So, saka natin masasabi na makikilala natin ang Diyos at maiibig natin ang Diyos. Amen, mga kapatid. Hallelujah. So, sabi nga niya rito, search me and you shall find me if you search for me with all of your heart. Amen? So, naroon, mga kapatid. Naroon lagi. Nasa puso. Isa sa puso mo ang paghanap sa Diyos. Isa sa puso mo ang pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Amen? Hallelujah. So, ganun, mga kapatid, ang nais ng Diyos. Hallelujah. So, kaya mga kapatid, kaya nga kung mabalikan natin yung sabi ko noong nakaraan, ito yung pinakamalaking problema ng mundo. Kasi hindi siya nakikilala ng mundo. Di ba? So, tayo lang na mga naghahanap sa Diyos, nakikinig sa kanyang mga salita, at nagsasagawa nito. Tayo lang yung mga nakakakilala sa Kanya at tinuturing niya na Kanya. Amen? So, mga kapatid, ito yung pinakamalaking problema ng mundo. Na hindi nakakaalam ng kaparaanan ng Diyos dahil hindi nila tinatanggap ang salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? So kahit saan sa buong mundo merong ganyan. Kaya nga ang utos ng Panginoon sa atin na ipangaral sa buong mundo ang salita niya. Di ba? Yan ang Great Commission na iniwan ng Panginoon. Go unto all the world. Amen? So, ganyan ang sabi niya. So, mga kapatid, maiibig natin ang Diyos kung tayo ay nagpapasakop sa salita ng Diyos. Tumatanggap ng salita ng Diyos at nagsasagawa ng mga kautusan nito. Amen? Hallelujah. So, ganun, mga kapatid, hanapin natin ang Panginoon with all of our heart, with all of soul, of mind, and strength. Yun, makikilala. At mga kapatid, ang sabi niya, magpapakilala siya sa atin. Amen? Ipapakilala niya yung kanyang sarili. Yun ang sabi niya. If you seek me, you will find me. Amen? With all of your heart. Yun ang sekreto dyan, mga kapatid. Ang tanong, mga kapatid, nung dumating ka ba sa gawain ngayon or sa church ngayon or doon sa fellowship ninyo with all of your heart or baka napilitan ka lang? Di ba? Ng kapatid.
Kailangan pag dumalo ka sa gawain ng Panginoon, dumalo ka sa Bible study, sa mga fellowship para sa Panginoon, dapat nandun ang puso na ay kahit anong mangyari, kahit may ulan, may bagyo, may putik, pupunta ako dahil makikinig ako ng salita ng Lord. Di ba, mga kapatid? So, ganun. So, ganun natin dapat ginagawa ang paghahanap sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So, ang pangalawa, mga kapatid, ang sabi ng Lord, and you love your neighbor as you love yourself. Di ba? So, ngayon, doon ang pinakamalaking problema pa rin. Kasi bakit? Sabi nga ng Lord, doon sa kanyang salita, sa John, sa 1 John, babalikan natin yung 1 John. Ang sabi niya doon, na kung iniibig natin siya, dapat alam natin na paano rin ibigin ang ating mga kapitbahay, yung ating neighbor, yung ating kapatid, ang ating mga kakilala. Ang mga strangers na ating nasasalubong sa daanan. Yan. Paano mo siya ibigin? Kaya ngayon, mga kapatid, ang pinakamalaking problema. Kasi hindi natin alam kung paano natin iibigin ang Diyos, kung hindi rin natin alam kung paano ibigin ang ating kapwa. Diba? Yun, mga kapatid. Beloved, if God so love us, we also ought to love one another. Sabi sa John chapter 4, 1 John chapter 4, verse 11. Kung iniibig tayo ng Diyos, kaya dapat ibigin rin natin ang ating mga kapwa. So mga kapatid, if someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. Diba? Kaya, mga kapatid, isang kasinungalingan yung pagpunta mo sa church, yung pagdalo sa mga gawain, na meron kang kaaway, na meron kang hindi kabati. Di ba? Kahit hindi mo man sa loob ng iyong fellowship, pero kung sa labas man. Kaya ang sabi nga niya rito, mga kapatid, nagpapakunwari ka lang. Di ba? Sabi niya, paano mo ibigin ang Diyos na hindi mo nakikita? Samantalang hindi mo nga kayang ibigin ang iyong kapwa na iyong nakikita? Ang Diyos pa kaya? Di ba, mga kapatid? Kaya, mga kapatid, mapapatunayan mo lang na iniibig mo ang Diyos kung iniibig mo ang iyong kapwa. Yun. Amen? Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Siya mismo. Siya mismo yung gumaganap ng pag-ibig. Amen? Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Kaya mga kapatid, punta tayo sa Romans chapter 12. Verse 9 to verse 9, okay. Ang sabi niya rito, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw, kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Amen? So mga kapatid, be kind and affectionate to one another, sabi niya. With brotherly love. Sa verse 21, mga kapatid, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Di ba, mga kapatid? Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama.
O di ba mga kapatid? Kaya alam mo mga kapatid, napakahirap tuparin ang mga bagay na ito kung hindi mo alam ang kautusan ng Panginoon, hindi mo alam ang salita ng Diyos. Makakaya mo lang gawin ang pag-ibig sa kapwa kung nagpapasakop ka sa salita ng Diyos. Nagpapasakop ka sa kautusan. Kasi mga kapatid, kahit hindi mo kakayanin, kung nagpapasakop ka sa kautusan ng Panginoon, kaya ng Lord. Hindi mo kaya, ngunit kaya ng Lord at sasamahan ka niya. Di ba mga kapatid? Kasi nandun siya sa atin. Nandun siya sa ating kalooban. Ang Lord ang magdudulot sa atin ng lakas at kakayahan para gawin lang ang mga bagay na yan, ang kanyang mga kautusan. Kaya kung merong mga nagsasabing hindi nila kaya, hindi nila napapatawad yung kanilang mga kaaway, ang kanilang mga kagalit, kasi walang Lord doon. Kung walang Lord doon, sino? Yung masama. Di ba mga kapatid? Kaya sabi niya, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Kasi bakit? Nandun yung Lord. Kaya nadadaig yung masama. Walang masama dito sa loob. Lord lang yung mabuti. Amen mga kapatid. Yun ang nais ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, punta tayo sa Matthew chapter 5. Paano mo ibigin ang iyong kapwa? Do good. Di ba? Just do it. Ganun. Gumawa ka lang ng mabuti sa kapwa. Kung ayon sa iyong kakayanan. Di ba? Punta tayo sa chapter 5 ng Matthew, mga kapatid. Sabi niya rito, 38, mga kapatid. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin? Ito mga kapatid ay sa Old Covenant to. Doon sa Book of the Law. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Yan. Kung ano yung inutang, yun din ang kabayaran. Yan ang sa batas. Ngunit ang sabi ng Panginoong Hesus dito, narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin? Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sinumang sa inyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. Di ba mga kapatid? So, bigay mo rin ang kabila. Ganon. At mag-ibig sa ikaw ay ipagsakdal, at kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin sa kanya ang iyong balabal. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi, at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Nangungutang, Sister Joanne. Meron ka bang ipapautang? Uutang si Brother Glenn. Ayun. So mga kapatid, narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo'y ibig sa nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis?
At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalablabisan ng inyong mga ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kayo nga'y mga nagpapasakdal na gaya ng inyong amang sa kalangitan na sakdal. Amen, mga kapatid. So, ano ang utos ng Panginoon sa atin? Ibigin mo ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag mo silang kapuutan. Kasi bakit? Upang kayo'y maging mga anak ng inyong amang nasa langit. Kaya mga kapatid, magpatawad kung mayroong nagkasala sa iyo, or kung nagkasala ka man sa kapatid mo or sa kapwa mo, lumapit ka at humingi ng tawad. At ikaw naman, magpatawad rin. Ganyan. Upang kayo'y ituring na anak ng inyong amang nasa langit. Amen? Sabi nga rito, kung nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, ano yung mga mapapala ninyo sa inyong ama na nasa langit? Diba? Kung ang mga nagsisiibig lamang sa inyo ang inyong iibigin, yung mga nagbibigay lang lamang sa inyo ng mga kapitbahay ang ganyang inyong iibigin, ano ang mapapala ninyo? Kung inyong mga pamilya lamang ang inyong iibigin, pagbibigyan, anong mapapala ninyo sa inyong amang nasa langit? Kasi ginagawa rin raw yan ng mga maniningil ng buwis. Yung mga maniningil ng buwis, alam nyo kung sino, anong may ginagawa ng maniningil ng buwis? Kaya nilang gawin lahat para ipakita lamang, ibigay lamang sa kanilang mga pamilya ang karangyaan, ang kagandahan ng buhay. Pwede nilang gawin lahat. Pero mga kapatid, ang sabi ng Lord, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ibigin mo ang gumagawa sa iyo ng masama. Di ba? Kasi siya ay nagpapaulan din sa mga ganap at hindi ganap. Pinapaulanan rin niya yung kanilang mga pananim. Yung kanilang mga pananim upang meron silang aanihin. Parehas lang sa mabuti at masasama. Nagpapaulan ang Diyos para sa ani. Amen? Kaya sabi niya dito mga kapatid, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Amen? So nais ng Lord na tayo ay mga matuwid. At yung perfect, di ba? Hindi ba natin pwedeng kayang maging perfect? Hindi mo kakayaning maging perfect. Pero kaya mong maging perfect kung nandoon yung Lord Jesus sa iyong heart. Di ba? Kasi hindi mo kakayanin mga kapatid kung walang Lord Jesus. Ang Lord lang ang pwedeng magkaya. Kasi sabi niya nga, be of good cheer. I have overcome the world. Di ba? So, lahat ng mga bagay na yan mga kapatid, yung mga puot, galit, sama ng loob, ganyan, hindi mo kayang gawin. Pero pag nandun na yung Lord Jesus sa iyo, sa loob, tinanggap mo na siya, kaya mo. Amen? Hallelujah. Kaya mo. Kasi sumampalataya ka sa Panginoon eh. Tinanggap mo na yung Lord, yung kanyang mga kautusan. Diba? Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, kaya nga alam mo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, na taghirap ang buhay, taghirap ang marami ang nangangailangan, marami ang humihiling, marami ang kaliwa kanan dito, oy, hungi sana ako ng tulong, ganyan. Ngayon mga kapatid, ano yung response mo sa kanila? 'Di ba? Meron ka bang binigay? Ano yung ano mo?
Ano yung maialay sa mga humihingi? Di ba mga kapatid? So sa panahon nga katulad nito mga kapatid, kung meron ka, huwag maging madamot. Isang lesson to mga kapatid Huwag tayong maging madamot sa lahat ng bagay kung anong meron tayo. Sige, bigay. Kung wala, hindi wala. Kasi mga kapatid, huwag kang mag-isip ng mga bagay na yung ano lang ang meron ka. Biglang may lumapit sa'yo at nangangailangan. Kung meron ka, sige, bigyan mo. Kung wala man, sabihin mo, pwede bang sa sunod na lang, hayaan mo, ipaglaan kita. Ganyan. Di ba? Hayaan mo kapatid, gawa tayo ng paraan. Kung meron, ihanapan kita ng paraan. Matutulungan kita. Di ba? So, ganun mga kapatid. Kung anong meron ka, sige. Bigyan mo. Pahiramin mo. Amen, di ba? Hallelujah. Hindi yung, ay wala dito. Layas, mga ganyan. Mga kapatid, hindi ganun ha. Hindi ganun ang tinuturo ng Lord. Amen. Hallelujah mga kapatid. Kaya mga kapatid, ako ay nagagalak na kayo ay nagkakabati-bati dyan sa nakaraang mga sigalot. Kayo ay nagpatawaran, nagyakapan, at nagpapatawaran mga kapatid. Di ba? Alam mo mga kapatid kung ano yung nagagalak ang Panginoon na nakikita niya yung kanyang mga anak na sumusunod sa kanyang mga kautusan. Amen? Kasi mga kapatid, yan ang nais ng Lord. 'Di ba? Yung pagkakaisa, kapayapaan, pagbibigayan, yan ang utos ng Lord. Hindi pagkakabahagi, hindi pagkakagalit. 'Di ba? Yan ay galing kay Satanas. Yan kaaway ng Diyos. Amen mga kapatid. Kaya lagi tayong manatili sa kapayapaan, sa pag-iibigan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kasi mga kapatid, alam nyo, kung laging naroon ang Panginoon, nandun rin ang presensya niya. Kaya nandun ang pagpapala. Di ba? Pagpalain ng Panginoon ang inyong mga trabaho, ang inyong mga anak, mga pangkabuhayan, yung mga gawa ng inyong mga kamay. Ganun ang natatamasa ng gumagawa ng mabuti sa kapwa. Amen mga kapatid. So, mga kapatid, kung sino man yung mga kapatiran nyo na nagkaroon ng alitan, ngayon alam nyo na, anuhin nyo na, yung ikaw yung na ang mangunguna upang sila ay magkabati-bati, magkaayos. 'Di ba? Kasi alam nyo na yung salita ng Lord. Doon na kayo namumuhay sa kautusan ng Panginoon. Kaya kayo na ang maging daan tungo sa pagkasama-sama ng mga kapatiran. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Naunawaan natin. Kasi kayo ay ituturing na mga anak ng Diyos. Di ba mga kapatid? Hallelujah. Nais mo bang ituring ka na anak ng Diyos? Sabihin mo, anak ako ng Diyos. Sabihin mo, anak ako ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, tingnan mo, punta tayo sa Matthew chapter 5 verse 9. Sabi niya rito mga kapatid, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos.
Amen? So mapalad daw ang mga gumagawa ng kaparaanan sa kapayapaan, sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Amen mga kapatid. So, blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Amen? At sa una nating pinag-aralan mga kapatid, ano yung una nating sinabi? Unang kaparaanan o makilala natin ang Panginoon. Sabi ng Lord doon, search me and you shall find me if you search me with all of your heart. Diba mga kapatid? Oh. Ngayon punta tayo sa Matthew chapter 5 verse 8. Mga kapatid, sabi niya dito, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Diba mga kapatid? Amen? Mga kapatid, matatagpuan mo ang Panginoon. Sabi nga niya, di ba? They shall find me if you search for me with all of your heart. Mga kapatid, yun ang sekreto. Meron bang Lord nandito sa heart? Yan ba ay bukal sa iyong kalooban, yung paghanap sa Lord? Bukal ba sa iyong puso? Yung pagdating mo, pagpunta mo sa fellowship? Di ba? Amen. Kasi kung with all of your heart, mga kapatid, kasi nasisiyasat ng Lord yung yung laman ng ating isip at ng puso. Kaya doon siya nakatingin sa ating puso. Kung naroon ang puso natin para sa Panginoon, sabi niya, you shall find me. Diba? At sabi niya rito sa Matthew chapter 5 verse 8, sabi niya rito, mapalad, blessed raw, ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen? Hallelujah. Hallelujah mga kapatid. Kaya mga kapatid, meron ba diyang nakatago sa iyong puso? Meron ba diyang dalisay na paghahanap sa Panginoon? Meron ba diyang precious gold? Mga kapatid, yan ang nais ng Lord. Yung meron kang gininto ang puso nang naghahanap sa Kanya. Di ba? Hallelujah. Hallelujah mga kapatid. Kaya mga kapatid, hallelujah, glory to God. So dito nagtatapos yung ating inspirational message sa araw na ito. At nawa ay marami kayong natutunan at naunawaan. Marami kang nabago at mababago sa inyong mga sarili, sa inyong pamumuhay at sa inyong pagsasama-sama. Sa inyong samahan dyan sa ating misyon dyan sa Barangay Payatas, Quezon City. Amen mga kapatid. So, mga kapatid, tayo ay yumuko para sa panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Tayo ay maglagay sa tahimik sa ating kalooban. Tayo ay magbigay ng daan para sa Panginoon. Bigyan natin ng puwang ang Lord sa ating mga puso. At Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos naming nasa langit, salamat Panginoon sa biyaya ng buhay na iyong pinagkaloob upang patuloy na makarinig kami ng iyong mga salita. Salamat sa buhay na ito, yung iyong pinagpapala, Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat sa biyaya ng buhay. Salamat sa kaligtasan ng aming kaluluwa, Panginoon. Father God, kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, sa aming mga kakulangan at kahinaan, sa aming mga pagsasalangsang. Father God, patawarin mo ang aming mga kahinaan.
At patuloy kaming humihiling, Panginoon, na samahan mo ang aming misyon diyan sa Payatas, sa lahat ng aming araw ng aming fellowship, Panginoon. Pagpalain mo ang mga kapatiran na nariyan at patuloy na dumadalo at nakikisama, nakikibahagi sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga gawa ng kanilang mga kamay, kanilang mga pangkabuhayan, ang kanilang pamilya. Pagpalain mo at ilayo mo sila sa anumang uri ng karamdaman, sa anumang trahedya, sa lahat ng gawa ng masama ay aking tinataboy sa pangalan ni Jesus. At pagpalain mo Sister Joanne, si Brother Ben, at si Genesis, sa kanilang buong pamilya, sa kanilang pangunguna, sa aming misyon diyan sa Payatas, Panginoon. Pagpalain mo ang gawa ng kanilang mga kamay. At gayon din, Panginoon, pagpalain mo sila ng kalusugan, kagalingan sa araw-araw. Pagpalain mo kalakasan, Panginoon. At ilayo mo sa gawa ng masama, sa anumang gawa ng kaaway. Ilayo mo sila sa mga trahedya, sa anumang kapahamakan, Father God, sa lugar ng aming pinagdausan dyan, Panginoon, sa Barangay Payatas, Father God. Pagpalain mo ang misyon na aming sinimulan dyan, Panginoon, at madalangin ko na pagkaloob mo lahat ng aming mga pangangailangan para sa aming mga misyon dyan sa Payatas. At gayon din, Panginoon, na dalangin ko magpadala ka ng maraming manggagawa sa iyong ubasan, Panginoon. Salamat, Father God, sa iyong kapangyarihan, sa iyong maywagang pagkilos sa aming misyon, sa aming ginagawa dyan sa Barangay Payatas, Father God. Patuloy kong dalangin, Panginoon, na bigyan mo ng paglago sa espiritual na buhay, sa pagkaalam sa iyong mga salita, at sa pagpapasakop sa iyong mga salita, ang aming mga kapatiran dyan sa lugar ng Payatas, Panginoon, sa aming misyon, Father God. Pagpalain mo ang kanilang mga pagdalo sa araw-araw, Panginoon, sa aming fellowship dyan sa Payatas, Panginoon. At Father God, dalangin ko na ilayo mo sila sa anumang mga gawa ng masama at sa anumang mga pagpatay, pag-inggit, pagnanakaw ay aking tinataboy sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy tayong yumuko, mga kapatid, para sa basbas na aking basahin sa inyo. Sabi sa Numbers chapter 6, mga kapatid, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you His peace. And this all we pray in Jesus' name. Amen. Amen at Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, God bless you all, mga kapatid. At patuloy akong mag-iwan ng mensahe sa inyo na lagi tayong magalak, magpuri, at magpasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat lagi nating kasama ang Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless you all, mga kapatid. Thank you.